Hello sa mga ulat, shoutout sa mga ulat. Nakakalungkot lang talaga isipin tong nangyayari sa bansa natin, na kung napapansin nyo, meron na namang impeachment case na inihain laban kay BP Sara. Kumbaga, nakatutok pa rin sila kay BP Sara. Talagang hindi nila tinitigilan si BP Sara, o yung mga Duterte. Pero kung mapapansin nyo, let's say sabihin natin, nagamit nga yung 125 million na confidential fund, pero cleared na yun ng COA. Yun ang sinabi nga ng COA. So 125 million kumpara dun sa mga confidential fund ng for example ng Pangulo o ng iba pang mga ahensya ng gobyerno natin, pero nakatutok pa rin sila kay BP Sara, di ba? Which is, kung tutuusin, mas marami pa dapat silang asikasuhin na tutukan, kumbaga. Tulad niyan sa confidential, sa flood control project na yan, na sinasabi nga na bilyon o trilyon pa nga tayong mga ninakaw na halaga, at dahil dun ay maraming nasawi, dahil nga dun sa mga baha na nangyari. Tingnan nyo, hindi nila masolve yung mas malaking halaga na yan nga tungkol sa flood control issue na yan, which is lantaran na talaga nabulgar na yung mga pangalan, pero ang kanilang napaparusahan lamang ay yung mga kontraktor, which is may mas mataas pa dapat, di ba? Sabi nga ni Saldico, di ba, nabanggit naman niya dun yung mga pangalan, at wala rin nangyari. Ngayon, nag-hain na naman sila ng impeachment case laban kay BP Sara. Itong yan hindi mo maintindihan tulad nila Risa Hontiveros, mga makakaliwa ito si Kulot, ano ba pangalan ni Kulot na yun? Di ba? Isa yun sila Jokno, Akbayan party list. Akbayan party list kasi yan, makakaliwa yan Hindi nga natin maintindihan na bakit nabibigyan pa ng budget itong mga akbayan party list. Mga party list na ito na laban sa gobyerno at lumulustay lamang ng kaban ng bayan. Di ba, kung isipin natin sayang yung budget na binibigay sa kanila, kasi ginagamit lang naman nila ito laban sa gobyerno din natin. Tulad niyan, yung Akbayan party list na ito, sumusuporta to sa mga kaliwa Nangyari dun sa Mindoro, di ba? Pinaglalaban pa nila na bakit daw binomba or bakit ba inatake ng military. So nagpapakita lamang na sila talaga ay miyembro ng mga kaliwang grupo. So sila rin ang nagpapa-impeach kay BP Sara. Ayaw talaga nilang makabalik sa pwesto ang mga Duterte, which is malabo nilang magagawa yan, dahil yung tambayan mismo ang gusto sa mga Duterte, sa pamamaraan ng mga Duterte. Aminin natin sa hindi, maraming nasaktan nung panahon ni dating Pangulo Duterte, pero napakalaki ng pagbabago, nirespeto tayo ng ibang bansa dahil sa pamumuno ni dating Presidente Duterte, at nadala nila sa dahig. Pero sa tingin nyo ba ay yung ginawa nila kay dating Pangulo
ay lalo lang nagpapatibay, no, sa pagsuporta kay sa kanyang anak na si VP Sara. Sigurado yan, pag dumating ang 2028 election na wala silang magawa para hindi makatakbo si VP Sara, ay mananalo at mananalo yan. Sinong panama nila dyan? Si Risa Hontiveros? Nako, kung i-review nyo ang history ni Risa Hontiveros, yan, isa rin yan sa mga kaliwa, sumusuporta sa mga kaliwa, o baka dating ang mga kaliwa yan, di ba? Walang panama yan kahit anong gawin nila. Kaya nga talagang pinupush nila yan na ano, na maalis si VP Sara sa pwesto para hindi na makatakbo sa 2028. Ngayon, kung ewan ko, kung kayo papipiliin, mas gusto niyo ba yung mamuno sa bansa natin, yung makakaliwa, edi yari tayong lahat, di ba? Sa current government natin ngayon, sayang eh. Sinayang ni PBBM na dapat ay malinis niya yung pangalan nila, pero nagpagamit kasi siya. Tingnan nyo naman sa flood control issue na yan, ang lalaki ng halaga. Yung sa PhilHealth pa lang, yung 60 billion ba yun, sabi niya ibabalik. Parang alam niyo yung nung sinabi niya na ibabalik, parang inamin na rin niya na kinuha at ibabalik daw, di ba? Saan magagaling kung ibabalik? So nagkakamali sila minsan, or nahuhuli sila minsan sa sarili nilang bibig, kumbaga. 'Di ba? Sinabi niya ibabalik natin. O ibabalik, ibig sabihin kinuha. Tapos ngayon sa flood control na 'yan, nadadamay yung, o hindi nadadamay, talagang tinuturo yung kanyang pinsan. At hindi natin alam kung damay ba talaga ang palasyo dyan. So yun lang ang ano natin, tutok sila ng tutok kay VP Sara dahil ayaw talaga nilang patakbuhin ang si VP Sara. Pero hindi yan malabo nilang matanggal si VP Sara dahil nga dun sa ginawa nila kay dating Pangulo, sa tatay niya. Kaya lalong tumibay. Makikita nyo naman talaga kahit anong survey ang gagawin, talagang nangunguna pa rin ang mga Duterte. Ayaw nyo man sa hindi, talagang ganun mangyayari. At personal nating opinion, maayos talaga. Although maraming nagsuffer dyan dahil maraming nga kamong binawi ng buhay nung time na yun. Pero alin bang gusto nyo? Yung mababawian ng buhay ang mga mamamayang Pilipino na wala namang ginawa, kaysa dun sa mga adik, di ba? So meron pa nga yan yung ginawa ng museum, yung EGK daw, EGK victim, yung sinasabi nilang sa ba yun, Caloocan ba yun, yung Kian ba yun. Ang dami nagpapatunay na talagang yun, dami nagpapatunay na mga kakilala niya, mga taga doon, nagsasabi talagang tulak. So naging opinion lang naman natin yan na malabo nilang ma-impeach si VP Sara. At kung gagawin nila yan kahit paulit-ulit, pangatlo na raw yata yan yung pag file ng case na yan. Tingnan natin kung ano magagawa nila, no? Yan lamang po, konting lang, reaksyon lang sa nangyayari. Nakakalungkot isipin na ganyan ang nangyayari sa bansa natin, no? Daming naghihirap dahil sa korupsyon, kumbaga. Sana maayos yan, May panahon pa naman si PBBM kung gusto niya talaga. At kung may mapakulong siya na matataas na opisyal, lalo na yung pinsan niya siguro, baka magbago pang isip ng mga
kababayan natin. Yan lamang po, konting reaksyon bilang isang mamamayang Pilipino sa nangyayari sa bansa natin. Maraming salamat muli sa inyong panonood sa aking maliit channel. Pagpalain naman bawat isa. God bless everyone.